Punan natin yung lang dito, no? Lang. Mataas lang. Ayos, bugi, oh. Uy. Paps, video lang kita. Huwag mo lang ilaglag ang karet. Hindi yan. Test na tayo. Sa pakihan, to. So kami ngayon po ay mamimitas ng lansones sa araw ng, ayan ganyan. So sa araw mga kabukid ng ng Tuesday ay kami po ay mamimitas ng lansones, no? Kahit po may bagyong guring ay apektado nga mga kabukid ng bagyong guring itong aming lugar dahil nga po malakas ang ulan at medyo mahirap po mamitas. Kaya po kailangan maingat naming hahawakan ang bunga ng lansones at ang pagmaneho ng packaging ng lansones mga kabukid dahil ito ay nagiging maselan kapag po basa. So tutuyuin pa namin ito para maganda sa packaging mga kabukid. Ito po yung puno ng longkong namin ngayon. Alanganin pa itong ganito, kuya? Oo nga, no? Paberde pa ho. Paberde pa, no? So medyo alanganin pa itong puno na ito mga bukid, oh. Daming laglag na. Ayan, oh. Medyo may ilang nalaglag mga bukid, oh. Dahil sa ulan din. Pero daming ulan. Oh. Alanganin pa ito. Hanggang doon yan mga bukid, oh. Bumili lang ako ng ulam ay Dami pa. bilis. Sakit ba talaga ito mga ito? Wala ka tiwala. Puno na po agad ang aming mini jeep. Yung aming mini jeep Rubicon ay punong-puno na ng lansones. Ito po ay longkong. Ayan ang mga longkong to mga kabukid. Oh. Longkong. Oh, malalaki po ito. Ay napuno na po agad eh. Ako'y bumili lang ng ulam. Ay sandali lang. Ay, ilan kayo mamimitas ay? Dami. Kaya pala mabilis. May hakot, may pitas. Diyan pa kaya sa Ako nakinat yun? Yung ulam? Walang kat yun? Hindi mo may wasan para kaya? Yan laglag? Inyoy! Dito ko ba? Yan! Good! Smile! Tinali? Kaya ba niyo? Kaya ba? Kapitas ka rin pala dahil
sila. Ay, sanay kasi sa scaffolding ko ito na to. Yung scaffold sa building yan. Isa na yan. Kailangan kasi natin ng tali mga bukid, no, para sa ano, matataas na klase ng puno katulad nito. Kasi itong mataas na to eh. Oh. Kailangan na dito ng tali. Moving na siya. Oh. Lipot na ng hagdan. Yan ang isa sa mahirap sa ano eh, no? Pagpitas ng matataas na puno. Saka malipat. Mataas. Moving na siya mga bukid. So ito ang aming galawan dito. Ito ko ikaw ang video para umawi ka. Oh. Moving forward. Salamat si Burnok! Kalayaw. Maniobra pa lang ng ano ay ubos ng lakas ay. Oh. Literal na. Maniobra pa lang yan. Oh, kailangan dadandahanin niya yan, oh. Sino ka sigaw-sigaw na yun? Ha? Ganda mo mag-maniobra ng ano, hindi mag-split yan. Ha? Bawi. Puro duluhan na. Electric fan. Shout out mo. Shout out.
po ay magandang araw sa inyo mga bukid. So ngayong araw po nandito tayo ngayon sa aming munting farm para po mamitas at mag-harvest ng ating mga lansones na itinanim. At ito nga pong nasa likod ko ay ito po yung variety ng duko. So ngayon po ay inaagad naming pitasin yung mga longkong ng variety. Kasabay nga mga kabukid ng Bagyong Guring ay apektado rin po ang lugar ng Roxas Oriental, Mindoro at iba pa pong probinsya ng Mindoro at iba pa pong bayan ng Mindoro mga bukid. Sa malakas po ang ulan ngayon at pabugso-bugso po ang hangin, so hindi po maiwasang may manlaglag na mga bunga ng lansones natin. At inaagad din nga po namin yung habang ngayon po ay kalmado pa ang panahon at hindi po ganun masyadong mainit at hindi naman po ganun masyadong maulan, maambon-ambon lang at saka makulimlim ang panahon ngayon mga bukid. Inuutay po namin yung longkong dahil sinasamantala namin yung panahon ngayon mga kabukid na hindi po masyadong umuulan. So kami po ay namimitas ngayon na para po tuyo namin mailagay sa karton. Bagamat ganun pa man mga kabukid ay medyo mataas pa rin yung moisture content ng mga lansones na ito dahil merong konting mga tubig, no, dahil nga malakas ang ulan. So yun po ang iniiwasan natin ngayon mga kabukid na mailagay sa karton ng basa, no. So tinutuyo po namin ito gamit ang electric pan sa aming pakihan at saka bago po namin ito ipapake sa karton mga kabukid. Kaya po maingat po namin inilalagay ngayon at tinutuyo muna ang ating mga lansones dahil nga po mabilis nga pong mabulok ang lansones kapag kahinog na. Yan po ang kahinaan ng lansones mga bukid. Mabilis pong mabulok. Bukid ngayon po ay day 2 ng ating pamimitas o harvest dito po sa ating YouTube channel. Bagamat ay nakatatlo hanggang 5 harvest na kami nito mga nagdaang araw. Hindi ko lang po na videohan dahil puno po itong ating memory card at kulang tayo sa kagamitan. So ngayon po ay kami ngayon sa episode na ito ay ipakikita ko yung aming pamimitas. So ngayon po kasi ang longkong ang may pinakamataas na presyo ng variety na lansones. Sinundan ng duko, sunod ang native at ang Davao mga bukid. So yun po yung So yun po yung ating presyohan ng lansones. So kumbaga po ay premium po na variety ang longkong. So yun po yung mataas ang presyo dahil yun po yung gustong-gusto kainin ng ating mga customer sa Kamaynilaan at iba pang parte ng Pilipinas mga kabukid. Dahil ang longkong po ay may ang longkong po kasi ay talagang matamis at masarap kainin kasi ang duko ay medyo maasim-asim pero matamis din pagka nahinog. Ganun din ang native, iba yung tamis ng longkong, parang may asukal mga kabukid. So ngayon po dinadala namin ang aming lansones sa Divisoria. Dinadala pa namin itong lansones na ito sa Divisoria gamit po yung mga marami po kasi nagta-tracking dito sa aming lugar. So yun po ay ito namin sinusuno at dinadala yon sa Divisoria. At saka po gamit din yung aming maliit na sasakyan na van. So doon po namin kinakarga. Dadalhin namin sa Divisoria. Kaya po kailangang maingat naming nilalagay sa karton yung mga produkto namin. Kasi po ibabiyahe pa natin papuntang Pantalan ng Kalapan. Pagdating ng ibabiyahe pa natin papuntang Pantalan ng Kalapan. So 2 oras po yun magmula dito hanggang 3 oras. Tapos isasakay natin ng barko, mga 3 oras din po yun. Pagdating sa Batangas papuntang Divisoria naman ay mga 3 oras din mga bukid. So halos aabutin ng mga 8 hanggang 10 oras. So kailangan po talaga ay maganda yung pagkakapake ng aming lansones upang sa ganun mga bukid ay pagdating doon ay maganda pa rin at fresh pa rin yung itsura ng ating napitas na lansones dito. So dahil yun nga po ang problema rin namin, malayo po yung transport namin. So kailangan talaga ay quality yung pagpitas at quality yung pagkakalagay sa pake, no? Yung pagkakalagay sa kahon, yun yung tinatawag nating packaging.
Kaya pagdating po doon ay talagang pinag-aagawan ng aming mamimili. Dahil ginagawa po namin ay yung pinaka best na galawan, no, dito sa farm, para best na best talaga yung aming. So yung effort po namin ay yung pinaka best na po talaga namin para po fresh pa rin naming maidala doon sa aming mga customer. Kaya po tingnan niyo itong duko namin dito. So ito po ay tatimingan pa namin. Hindi namin to pinipitas ng basta na lang po. So talagang iniiwan namin tong hilaw na ito. So kahit itong medyo mga alanganin ay iniiwan namin yan. Hindi namin ito basta pinipitas. So napakaingat po namin na pitasin ang mga lansones. So hindi po namin to pinipitas ng alanganin dahil kawawa rin naman po yung bibili, lalo na panghanap buhay nila, yung mga retailer at wholesaler. So kaya po hindi namin sila pwedeng pabayanan na hindi quality yung kanilang mapipitas ay kanilang mabibili sa amin na klase ng lansones, dahil yung iba po ay basta na lang po pipitasin dahil nga nagmamadali sa mataas na presyo. Kami po ay talagang quality yung aming lansones, para pagka nabili po ng aming mamimili ay talagang fresh yung kalidad, mga bukid, no. Dahil hindi kami hinihiwalay pa namin yung maliliit at hinihiwalay namin yung magaganda tulad nito. Hilaw pa ito. Ito po ay puno ng duko. Pagkadami po niyan. Ayan, so yan po ay puno ng duko. Ito po kasi natumba ng bagyo, hindi na namin tinayo. Kaya ganito hong itsura ng pagkadami na sanga. Tamis. Ito po hilaw-hilaw pa pero matamis na, mga bukid. Tulad dito, mga bukid, ito po ay duko, hilaw pa. So hindi pa naman po kasi lahat na hihinog yung aming dito, yung aming mga lansones. So nasa pa lang po ito, tulad nito. Mababang puno lang po ito. Ayan, natumba po kasi ito ng bagyo, kaya dapa na. Ayan, dumapa na siya. So tulad niyan, ito yung pinakikita ko sa inyo kanina. Hindi pa po kasi ito lahat hinog. So pinipili lang po namin. Kaya po halos abutin pa tayo ng mga December siguro dito, mga bukid, dahil yung iba ay maliliit pa. Maliliit pa. Hindi pa hinog. Yung iba naman hinog na. Kaya po hindi po namin to mapagsasabay-sabay ng isang pitasan. So medyo matagal pa po itong ating pagsasamahan dito sa ating YouTube channel, mga bukid, lalo na sa ating lalo na sa topic natin na lansones. So sobrang dami pa pong video itong gagawin natin at marami pa po tayong pag-uusapan, mga kabukid. Sa ngayon po kasi ay lungkong lamang yung aming pinipitas dahil yun po yung malapit ng ma-overripe ba. Yun na po yung malapit na ma-overripe, kaya po pinipilit namin ngayong araw, kahit po may bagyong Gureng, ay pinipilit namin mailusot pa Maynila. Baka po kasi ay abutin ito ng laglag at baka mabulok, sayang naman. So yun po. Doon po karaniwan, mga bukid, ang aming napipitas sa isang puno ay kaya niya ng 100 kilo, no, sa isang puno kapag ka normal, kumbaga pagka namunga siya tulad nito. Pakita ko sa inyo. Ito mga bukid, halos nasa 100 kilo po yan pag ito ay nahinog lahat. So pero ang makukuha mo lang dito, mga bukid, ay halos mga 5 kilos to 10 kilos dahil hilaw pa 5 kilos to 10 kilos lang yan, mga bukid, dahil hilaw pa. Pero kapag sabay-sabay po ito, kaya po nito ang mga 100 kilo. Dahil sa dami po niyan, mabigat po ito. Ito isang pungpong na ito, mabigat na po ito. Halos 2 kilo na po ito. Ito isang ganto.
So tansya namin ay halos pagka good na good po yung pagka maganda po yung buka ng puno, halos 100 kilos po. Pinakakonti na po ang 20 kilos. Kapag unang bunga naman, di pa po natin matatansya, pero sabihin natin mga 5 kilos mga kabukid kung pwede niyang ibunga sa unang bunga kapag maliit pa yung puno. Depende po kasi sa puno mga bukid eh. Kasi po may nagtatanong sa atin, ilan daw po yung pwedeng, ilang kilo daw po yung mapipitas o ma-harvest sa isang puno. Kapag bloom po yung halaman, malaki, tulad nito, ito, tulad po nito, ito, fully bloom po siya, ang dami pong bunga niyan. So, itong puno po na to, mga kabukid, yan. Pag fully bloom po, tulad itong duko na to, halos nasa 20 years to 30 years na po ang punong yan. Yan po ay kayang pumitas ng 300 kilos mga kabukid. So, ang presyo po ng duko ngayon ay 100. So, kaya niya po ang 30 mil, isang puno. Kung lahat po ay ganon mga kabukid. Pero sa ngayon po, may ilang puno lang po kaming ganito. Siguro may nasa ano siguro po ang puno namin ganito malalaki, nasa 500 siguro mga kabukid. Kaya po dito po sa Rojas Oriental Mindoro ay hindi lang po kami may tanim ng lansones. So halos pagdating po ninyo ng Kalapan papuntang Rojas hanggang Pamansalay ay may mga tanim po dyan, pero ang pinakamarami po ay Rojas pataas po ng hanggang Victoria Kalapan. So dyan po yung mga nagtanim ng lansones. So ang lansones po kasi ay nakapabilang sa high value crops, kaya po ang mga tao dito ay nag-invest po, lalo na mga farmer ay nag-invest po mga kabukid sa ganitong klase ng halaman, dahil ito po ay talagang maganda po ang bentahan kapag season niya, lalo na kapag hindi po nagsabay-sabay. Kasi po minsan hindi po nakakapag-harvest. Minsan nauuna ang Mindanao, minsan nauuna ang Batangas at Laguna. At kapag tapos na po ang season ay kami po ay babago pa lang nagbebenta. So, kaya babago pa lang nag-harvest. So, medyo tinatamaan namin yung mahal ng presyo ng lansones. Pero kapag naman mga kabukid ay nagkasabay-sabay na, ay nagmumura po presyo talaga. Tulad ngayon, sumasabay ang Camiguin, sumasabay ang probinsya at ang rehiyon ng Mimaropa at ng Mindanao at yung parte ng norte, nagmumura po talaga ngayon. So ngayon po, ang alam ko 100 piso ang duko at 120 pesos naman ang lungkong, at ang native ay nasa 50 to 60 pesos. Depende po yun sa packaging at quality ng pinitas ninyo, yung itsura ba. So, depende po yun, doon po nagkakatalo sa quality ng packaging, quality ng pag-harvest. So, tinitikman din po yan ng mga buyer doon, at masailan din po doon ang mga buyer, lalo na mga retailer. Kasi po, pinagkakakitaan din nila pagka ganitong maganda ang season ng harvest ng mga lansones mga kabukid. So, yun po yung marketing, no? Yun po yung bentahan. So, yun po yung nagiging bentahan sa usaping lansones mga kabukid. So doon po nagkakaroon ng pagkakaiba-iba at pagkabahagi ng presyo ng lansones, lalo na kapag sa kalidad mga kabukid. Ako wala akong sawa dito mga kabukid. Huwag lang sumakit ang tiyan. Dami nito mga bukid, oh. Alanganin nga lang. Tsaka na kayo pumasyal dito mga bukid kapag hinog na talaga to. Halos nasa 5% pa lang po kasi mga bukid ang nahihinog dito po sa aming farm. At kumbaga po, kinukuha lang namin yung mga hilaw-hilaw, ay yung mga hinog-hinog tulad ng lungkong at duko. So yun lang po yung aming ginagawa ngayon.
Tara po. Sa susunod na vlog mga bukid, ipapasyal ko pa kayo dito sa ating farm. Halos pasukin po natin to. Itong area na to. Pasukin po natin yan dahil marami rin pong bunga yan. Ayan o. Marami pong bunga yan mga bukid. Ayan. O. Lawitan pa dito. So papasyal ko po kayo dyan sa sunod na punta natin mga bukid. So sa ngayon po ay hanggang dito na lang muna itong ating vlog mga bukid, no? So yun po. Maraming salamat sa inyo. Kasi may gagawin ako. Mag-scotch tape pa ako ng kahon. Tapos tagapagbilang ako mga bukid eh. Kaya hindi ko na magagawang videohan pa. So hindi ko na po maharap. So yun po mga bukid, maraming salamat po sa inyo. Kita-kits tayo bukas o sa isang araw. Tuwid lang, tuwid!